Mga kapatid, para pangunahan tayo sa pakikinig ng espesyal na balita ng Diyos, ay ikinatutuwa kong ipakilala ang ating masiyahing pastor, Pastor Alfred Legario. Be inspired, be motivated, and enjoy the service. May lalakas pa dyan. Amen. Praise God. Nakaka-bless po always pagka ako po yung nai-invite dito sa Dubai. Praise God. Grabe. Amen. Bumabalik sa akin ang mga alaala. Grabe, nakatanda na ni Pastor. Na ako po yung nagsimula din dito sa Dubai. Grabe, pinupuno ulit ng Diyos ang ating lugar. Hallelujah. Amen. Praise God. Sabi ko kay Kuya, grabe, nung nagsimula tayo sa Dubai, hanggang kami umalis ng Dubai, ganito din yung numbers natin, binabalik ng Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Welcome, welcome po. Bago po natin pag-pray ang ating mga kids, alam ko excited na po ang ating mga kids. Amen? Sa mga first-timers po dito at ngayon lang po ako nakita, pasensya na po ko ngayon. No? Excited kayo kay Pastor Walter? Hello po sa ating mga TFC subscribers. Amen? Mga online viewers natin. Mga sponsors natin dyan, kaway-kaway po tayo sa kanila. Palakpakan natin ang ating mga sponsors. Hallelujah. Praise God. And before po natin pag-pray ang ating mga kids, meron po tayong, welcome po natin ang ating 25,000 na mga VIPs. Hallelujah. Amen. Mayroon po tayong 25 na VIPs po. Pwede po bang ihagis natin sa taas sa mga VIPs? Amen? I-welcome natin, ihagis natin. Pwede po magtumayo ang mga VIPs natin? May mga VIPs pa tayo, first-timers. Amen? Come on, wag po kayo mahiya. Palakpan po natin sila. Welcome, welcome po. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat po. Welcome, welcome. Mayroon po tayong, hi brother, good afternoon po. Amen? So, it's your duty yung katabi ang mag-explain. Amen? Si Pastor po, medyo hindi magaling sa English, kaya do the honors po. Welcome po sa Jesus Reigns Forever International Ministry, ang pangalan po ng ating church. Wala po tayong tinataas na religion dito. Dahil naniniwala po tayo na hindi religion na makakapag-save sa tao, kundi ang ating totoong relasyon sa Lord. Amen? Praise God! And of course, sa sino mga Bisaya dito? Mga Sibana? Daghan kayong mga Bisaya. Welcome, welcome. Amen? Kaya pasensya nyo ang diction ni Pastor. Pag matigas, Bisaya si Pastor. Amen? Ayan, mga Ilonggo. May mga Ilonggo? Ayan, mayad kapag abot sa inyo, tanang mga Ilonggo dire, ano? And of course, mga Ilocanos. Ayan. And mga Tagalog. Amen? And of course, mga taga-Pangasinan. Amen? Baka magalit si Mrs., taga-Pangasinan si Mrs., ano? And can we extend our hands and let's pray for the kids before po tayo magsimula. Lord Jesus, we thank you for this wonderful afternoon, O God, that you have given us, O Lord. Lalong-lalo na po, Lord, sa opportunities na makasama namin itong mga batang ito, O Lord Jesus. Lord, sinabi mo po na bawat bata ay importante sa iyo, O Lord, at mahal na mahal mo po ang mga batang ito, O God. Lord, we're praying, kung may mga sakit karamdaman man, O God, we claim the immediate healing to be upon these kids, O Lord. And we declare, O God, na wala na magkakasakit, O God, bagkos may enjoy lamang ng mga batang ito, Lord, ang mga pagpapalang iyong pinapadaloy sa kanila, O God. Lord, we're praying also, O God, for all the parents of these kids, all their sacrifices, hindi po biro, O God, ang kanilang mga sacrifices to bring these kids in the church, O God. Bless the parents, O Lord. Bless the works of their hands. Pagpapalain mo pa sila, O God, upang po, O Lord, ay matustusan ang mga pangangailangan ng mga batang ito. Lord, we claim your promise for these kids. And Lord, lalaki po ang mga batang ito, Lord, na may mga respeto sa kanilang mga magulang, mamahalin ang kanilang mga magulang, O God, and above all else, O Lord, kikilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat mga kids. Ayan. So, hindi ko pa ata nabati si Pastor Walter. Pastor, relax ka po muna dyan. Hiramin ko po muna yung stage. Amen. Pero sa ngayon po, Pastor, uulitin ko sa mga nakarinig na mas gwapo ko kay Pastor Walter ngayon. Amen.
Pero pag si Pastor po dito nakatayo, mas gwapo siya sa akin. Pastor, maraming salamat ulit. No? And pagpasensyahan nyo na ako, hihiramin ko ang ilang oras na inyong hapon and to share the good news this afternoon. First of all, I would like to greet you Happy New Year. Amen? Sa mga hindi ko po nabati ng Happy New Year, at sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay galing sa Abu Dhabi. Amen? Kapag kayo po ay naligaw ng Abu Dhabi, may church po tayo doon. Every Friday ng gabi naman po at 8 p.m. sa Madinat Zayed Shopping Center. So, bumabiyahe po kami ni Mrs. Pag weekend, church po namin ng Friday. Babalik po kami dito ng linggo dahil papasok na naman. So, galing pa po kami ng trabaho. Amen? Praise God, diretso dito. And, yan, sorry po. Yan, mayroon din po tayong mga second timers. 9 na second timers. Palakpakan din po natin, ano? Yan, third timers. May 7 at fourth timers. May 7 din po. Praise God. Amen. So, and for the last week we had worship explosion. And ramdam po natin ang pagkilos ng Diyos last Sunday. Amen. Nakikita ko po ang live video. Talagang grabe, on fire tayo sa ating praise and worship. And this month, we are on our series about prayer and fasting. Talagang sinadya namin ng mga pastor. Magpe-prayer and fasting tayo sa January, Pastor. Bakit? Nung December, nag-feasting po sila. Amen? Lamon ng lamon, kain ng kain. Kailangan i-break yung feasting. Kailangan natin mag-fasting and prayer. Amen? So before po tayo magpuproceed sa third part of our series, ngayon naman po, I would like to share all about prayer. Ayan. Sabihin mo sa katabi, manalangin ka, kapatid. Amen? So I would like to pray for the word of the Lord that we are about to receive. Lord Jesus, we thank you for this wonderful afternoon, O God, once again, for the opportunity to be here, O Lord. Lord, naniniwala po kami na hindi aksidente bakit kami nandito lahat ngayon, O God. But it is part of your divine will, O Lord. Lord, while we are sitting right now, katagpuin mo po ang bawat puso ng iyong mga kapatid kong ito, O God. Lord, open our hearts and our minds tonight, O Lord, this afternoon, upang amin pong matanggap ang iyong mga salita, O God. Hindi lang basta mapakinggan, O God, bagkus ito po'y mamuhay at magamit namin sa aming mga buhay. Lord, wala po kami tinataas ngayong gabi, O God, ngayong hapon na to, kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. Lord, we thank you, we bless your name, in Jesus' name we pray, amen and amen. Praise God. So, I believe si Pastor Walter po ay nakapag-share na po sa first parts ng ating series all about fasting. Amen? So, nalaman po natin ang kahalagahan ng fasting. Bakit po tayo nagpa-fasting? Kung ikaw po ay nagawa ng mag-fasting, alam niyo na po kung bakit tayo nagpa-fasting. Amen? But this afternoon, I would like to share about prayer. Ayan. Ano po ba yung prayer? Kung sa Tagalog, panalangin. Ang prayer po is an essential part of a Christian's life. Universally practiced. Lahat po sa atin dito nagpipray. Amen po ba? Sino po ba dito ang mga nagpipray? Amen? Amen? Bago kumain, nagpipray. Bago matulog, nagpipray. Paggising, nagpipray. Pagpasok sa trabaho, nagpipray. Pag nagdadrive, nagpipray. Ginagawa po natin lahat yan. It's universally practiced. Ginagawa natin. Amen? And it is, sabi dito, essential part of a Christian life. When we talk about essential, ibig sabihin po nun, vital. Yan. English na, in English pa ni Pastor. Ano yung vital, Pastor? Ibig sabihin ng vital, importante siya. Kinakailangan. Necessary. Dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, parte na ng iyong lifestyle ang pag-pray. Ang pagpapanalangin. Essential yan sa buhay nating Kristiyano. Its simplest definition is about communication with God. Ano ibig sabihin ng communication? Amen? When you are in a relationship, gusto mong may kausap ka. Mga misis, di po ba? Ang mga misis gustong may kausap yung kanilang mga asawa. Kahit na hindi nagkikipag-usap, walang salitang lumalabas sa mga asawang lalaki, gusto ng mga misis, pinapakinggan sila. They want someone to communicate with. Amen? Kaya si Lord, gusto niya rin na bigyan mo siya ng oras through your communication, and that's your true prayer life. Tingnan mo si God. When He created man, si Adam and Eve, nakaugalian po, gusto ng Diyos, amen, na naglalakad sa hardin,
Amen? At hahanapin si Adam at si Eve, makikipag-usap. Amen? Gusto ng Lord na kinakausap mo siya. Amen? Gusto ng Lord na nakikipag-communicate ka sa Kanya. You have been created, we have been created to communicate with the Lord. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kino-communicate natin sa Lord. And that's through our prayers. Sa Bible po, may naisulat dyan na almost 650 prayers. Ilan po? 650. Yan. Na prayers. Nandyan po sa Bible. And out of the 650 prayers, 25 na prayers ay kay Jesus. Amen? Jesus prayed 25 prayers. At alam niyo, prayer is napaka-importante. Bakit pag-aaralan natin? Let's open the verses, Matthew 6. Before po ng Matthew 6, syempre Matthew 5, di po ba? Diba? Kasi ang sunod ng 5, 6. Basta naman, ano? Sa Matthew 5 po, this is the first part of the Sermon of the Mount. Amen? Nag-start na po si Jesus ng kanyang ministry. And sa Matthew 6, it's the continuation of the Sermon of the Mount. Ano pong nangyari dun sa Sermon of the Mount? Kung di natin alam. It's when Jesus presented the Beatitudes. Amen? Ano po yung Beatitudes? Kung ating paghihiwalayin yung Beatitudes, attitude. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magkaroon ng magandang attitude. Amen? Kasi dapat ang isang Kristiyano is of good attitude. Kaya si Jesus, yan yung purpose niya. Jesus is having this sermon, amen, teaching the disciples and all ng nakikinig ay ng ginagawa natin ngayon because He wants to have us a good attitude. Kaya ang pagpapatuloy sa Matthew 6, beginning of these verses, na ating pong napag-aralan mga last Fridays po, it's all about fasting. Amen? Tinuro po ni Jesus kung paano maging fasting. Na kapag nag-fasting ka, dapat kahit nagpa-fasting ka, nagsusuklay ka daw ng buhok. Amen? Kahit nagpa-fasting ka, hindi nawawala yung makeup mo. Amen? Kahit nagpa-fasting ka, dapat nakatawa ka pa rin. Bakit? Marami sa mga nagpa-fasting, para sabihin lang na nag-fasting, they are of holiest than thou. Di ba? Tinuro ni Pastor Walter. Ala, Pastor, absent ata siya sa pagturo, ano? Para sabihin, you are Christian, pagpasok mo sa office, talagang hinang-hina ka, yung buhok mo hindi nakasuklay. Sister, ano nangyari sa'yo? Shh, nakapasting ako. Tumahimik ka. Amen? Pag napapasting ka, sabi ni Jesus, don't be like Pharisees. They are hypocrites. They want to show to people that they are fasting so that people will regard them as napakabanal nila, nagpa-fasting sila. Amen? Yan po yung tinuturo ni Jesus sa mga previous verses na Matthew 6. And on Matthew 6, 5 verse 8, sabi na dito, this is the teaching from Jesus. When you pray, go away by yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Next verse. Verse 7. When you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. And verse 8, don't be like them, for your Father knows exactly what you need before you ask Him. Isa-isahin po natin to. Amen? Praise God. Prayer and fasting are spiritual disciplines. Ano po? Ang prayer and fasting po ay uri po ng disiplina ng ating spiritual. If there is a discipline, tayo pong mga parents, we need to discipline a child. Amen? Sa mga bata natin, dinidisiplina natin. Bakit? Kasi importante po yung pagdidisiplina ng mga kids. We want them to grow as a good kid, good child, dahil gusto nating gumaling sila o gusto nating mapabuti ang kanilang pag-uugali, kaya kailangan ng disiplina. Kaya ganun din sa buhay nating Kristiyano. Bakit? Ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. Paglabas mo pa lang dito sa building na to, sa hotel na to,
Nandyan na si Bella Flores. Amen? Nandyan na yung mga temptations. Ninanakaw, nanakawin na naman kung ano yung napakinggan mo. Kaya mainam na nagkakaroon din tayo ng spiritual disciplines. And how to do that? Through prayer and fasting. Kaya nga tinuturo ni Jesus. Bakit? Kailangan spiritual disciplines, disiplina yan. Amen? Kaya nga sinishare sa inyo para magkaroon din tayo ng disiplina sa ating spiritual na buhay. Kung paano natin dinidisiplina ang mga bata, ganun din ang kahalagahan ng disiplina natin sa ating spiritual na buhay. The spiritual disciplines ay nakakatulong sa atin. It helps us strengthen our connection with God and become more like Him. Question, what is our purpose? Why we're coming to church? Why we are reading the Bible? Why we are coming to the Bible study? Why we're worshiping the Lord? It's the main ultimate goal why we are in the church is to be more like Christ. Christ-likeness. We want to imitate Christ. Because if we have the characteristic of Christ, we are a good person. Because Christ is good. Amen? Yan yung purpose natin, bakit tayo nag-church Ay kung ibang purpose mo bakit ka nag-church, ay ibang motive na yan. We are coming to church because we want to imitate Christ. Kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin, yun yung gusto natin makuha. Amen. And this spiritual discipline, ano sabi niya, will help us, tutulungan tayo para ma-strengthen yung connection natin sa Lord. Amen. Bakit? When we pray, we develop our relationship with the Lord. Amen? Napapalalim ang ating connection sa Kanya, ang ating relasyon sa Lord. Bakit? Katulad ng nakikipag-usap ka. The more you talk to your partner, the more you will know Him. Amen? The more you will talk to someone na de-develop yung relationship ninyo. Kaya the more you talk to God, amen, na de-develop yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Ano pa? Sabi na dito, as we make these practices a regular part of our lives, our relationship with God will be more vital, essential, necessary. Marami tayong mga ginagawa sa buhay. Mayroon po tayong tinatawag na habits. Amen? Alam niyo po ba yung habits? Habit. Amen? Ano ba yung Tagalog ng habit? Amen? Yung kinakain ko niyo. Rabbit pala yung pastor. Amen? Marami tayong ginagawa sa buhay. Amen? Marami tayong mga habits. Pagising mo, you have habits of what? Siguro, paggising mo dito, dediretso ka sa banyo. Amen? No? Pagising mo, ano ang mga habit na ginagawa mo? Cellphone. Titingin ka kaagad kung ilan na yung likes mo sa post mo, last post. Hindi ko na umusan si friend, 500 sa kanya, 499 lang sa akin. Amen? Ano mga habits natin sa buhay? Habits, bakit po tinatawag na habit? Ginawa mo ng once, ginawa mo ulit, ginawa mo pangatlo, hindi mo na makaligtaan, inuulit-ulit mo na siya. Kaya nagiging habit mo na, hindi na mawala sa iyong cycle. Sabi na dito, if we make these practices a regular part, ibig sabihin, kapag ginawa mo ang prayer and fasting, a regular part, a habit, ang relasyon natin sa Lord ay mas magiging vital, importante, essential. The more we pray to God, the more we practice fasting, na-develop ang ating relasyon sa Kanya. Amen? Pastor, hindi talaga maiwasang mag-feasting Lalo na sa atin dito. Sabi ko kay Mrs., ako, opportunity na naman natin makadaan sa Riga. May night market. Amen? Maring iba dito excited mag-church dito sa Radisson. Bakit? Paglabas mo, daming night market. Diba? Tinapatan pa, dalawa pa. Mayroong Algorer, pili ka. May Algorer, mayroong Riga. Amen? But sabi nga dito, importante yung prayer and fasting. May nakukuha po ba tayo? Take note of this. If the Son of God, si Jesus, relied on spiritual habits to stay connected to God, they must be important. Before Jesus, if you will just read the Bible, and I want you to develop this habit of reading the Bible, kapag babasahin mo, before Jesus started His ministry, bago niya sinimulan ang kanyang ministry, bago siya lumabas kasama ang kanyang mga disipulo, anong ginawa niya?
pinakita din sa video kanina ng tithes and offering. He fasted for 40 days and 40 nights before he went on sa kanyang ministry, sa pagtuturo, healing the sick. Amen? Ang unang ginawa ni Jesus, 40 days and 40 nights. Amen? Pastor, gusto kong lampasan si Jesus. Amen? Baka mayroong gusto dito mag-fast 40 days and 40 nights. Walang kain, walang inom, Pastor, kakayanin ko. Joke lang po, ano? Kaya titignan mo si Jesus, alam niya. Because He wants to prepare Himself. May matindi siyang purpose na gagawin. May gagawin siya. God sent Him sa mundo para wala lang. And He wants to be prepared physically, emotionally, and spiritually. Kapatid, kapag may pinipreparan kang laban, and most of us meron, maaaring may nilalaban ka sa prayer. Matagal na yung sakit karamdaman mo. Maaaring yung may kiniklaim kang trabaho, may kiniklaim kang prayer. Baka kailangan lang din natin mag-prayer. More prayer and fasting. And, kasi si Jesus, alam niya, may matindi akong pagdadaanan. Ibang klase yung binigay ng Lord na purpose ko sa mundo. I need to be prepared. Kung kay Jesus, vital, importante, He relied on prayer and fasting, this spiritual discipline, to stay connected to God. Importante siya. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya yung prayer natin at ang pagpapas natin, importante. Amen? Sabi mo sa katabi, importante. Amen? Sabi mo, ang importante ay yung mahalaga. Ang mahalaga ay yung importante. Amen? At yung importante, prayer and fasting, importante. Amen? Kaya ginagawa natin. Bakit po? Nape-preserve ka eh. Nape-preserve pati ang puso mo. Napaka-importante ng puso natin na aalagaan. Bakit? Every aspect of life is affected by the spiritual condition ng iyong puso. Amen? The way how you treat others, nanggagaling yan sa condition ng iyong puso. Kaya, pinapangalagaan ang mga puso. Amen? Ay, kung yung puso mo, puno pa rin ng galit, kaya pala masungit ka. Amen? Wag mong tingnan yung katabi mo. Amen? Hindi siya. Amen? Bakit? Baka may kailangan pang linisin dyan sa puso mo. Amen? Kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung kinikilos natin, lumalabas sa atin, apektado yan ang spiritual condition ng puso natin. If you are able to give love, unconditional love, ibig sabihin, okay ang estado ng puso mo. And in order for you to have this good condition ng puso, makakatulong po yung prayer and fasting sa iyo. Amen? Bakit? As we make this, because of the impact, tingnan po niyo po to, ang kahalagahan na ayos ang ating mga puso. Because of the impact you can make on others, you must care for your inner life. Kapatid, you are not irrelevant. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka irrelevant. Hindi ka basta-basta. Hindi ka lang just. Yan. Kasi basta-basta, just, di ba? English ng basta-basta, just. Importante ka. May relevant ka sa taong katabi mo. Either, masasaktan siya dahil sa iyo, or ma-uplift ang spirit niya dahil siya sa iyo. Relevance pa rin yun. Either, ma-win mo siya para sa Lord, or either, dalawa kayong aalis sa presensya ng Lord dahil sa iyo. Kaya, pangalagaan ang puso natin. And what is the purpose why we are here? To bring them to Christ. At kapag nasunod mo yan, alam niyo, napapangalagaan mo yung inner life mo, ang dami mong madadala sa Lord. And that's your relevance sa mga buhay nila. Amen? Nakakatuwa po. Every time na pupunta po ako dito sa Dubai, no, nabibless po ako at napakasaya ng puso ko na nakikita ko yung mga dating kasama ko sa cell group. Naku, nandito na sa harap, tumutugtog, ano? Kumakanta. Amen? Mga pariente ko dyan, nandiyan na. Amen? Yung mga naiwan kong cell group dito sa Dubai, bago po nalumipat ng Abu Dhabi, praise God.
Mga network leaders na yung iba. Dapat yun yung goal natin. Because of our life, nadadala natin sila sa Lord. Amen? Praise God. Sabihin mo sa katabi, praise God. Amen? Now, let's go back to our verses. Jesus' teachings about prayer. May dalawa pong tunuro si Jesus sa verses na ating binasa. Sa Matthew chapter 6. Sabi niya dito, mayroong wrong kind of prayer. Ano yung wrong kind of prayer? When you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that it's all the reward they will ever get. Ang pagpasok ni pastor, nagtaas ka kakad ng kamay. Nagpipray ka lang kapag may nakakakita sa'yo. Question, paano yung private life mo? Nagpipray ka lang sa church. Pag uwi mo ng bahay, bunganga sa asawa. Amen? Prayer din naman yung pastor. Pinagpipray ko siya. It's a kind of prayer, pastor. Amen? Baka mayroon pa dito mula doon sa likod. Papunta dito, nakaluhod, mag-pray. Pero wala sa puso. Sabi niya, don't be like the hypocrites. Jesus mentioned hypocrites twice. Hypocrite na nagpa-fasting, nagkukunwari, hypocrites din na nagpipray, nagkukunwari. Bakit yung mga Pharisees, they did want to do this, they like to do this. Nasa public sila, nagpipray. Siguro nagtawag niyan, nagpo-possession, nagpipray. On the street corners, so that everyone can see them. I tell you the truth, yan yung matatanggap na. Sabi niya dito. Yan. So, letter A, these hypocrites prayed not to be heard by God, but to be seen by men. Right? May mga nagpe-pray, wala sa kanila yung prayer nila. Hindi nga siguro alam kung ano yung pinagpe-pray nila. Ang kanilang gusto lang, ang kanilang goal is makita ni brethren, makita ni kapatid, makita ni sister o ni brother na nagpe-pray siya. Praise God naman itong umati sa church, nagpe-pray talaga yan siya. Amen? Pero yun lang pala talaga yung goal niya. This is a common fault in public prayer. Amen? Pero hindi naman po lahat kasi bakit dito tayo, nagpa-public prayer tayo. Maliban na lang kung totoo yung pinagpe-pray mo o kung totoo ka sa pagpe-pray mo. Amen? Ang sinasabi dito ni Jesus, don't be a hypocrite person praying not to be heard by God, pero makita ka lang ng tao nagpe-pray. Yan lang yung goal mo. Such prayers are an insult to God. Bakit? When we mouth words towards God while we really trying to impress others. Ang gusto mo lang makapag-impress ka ng iba, kaya may kunwaring bumubuka sa bibig mo, nagpe-pray ka, naku, ini-insulto mo ang Lord. Bakit? You just want to impress others and not really praying to God. Ano pa? These hypocrites prayed not to be heard by God but be seen by men. When you pray, sabi niya, don't babble on and on as the Gentiles do. They think prayers are answered merely by repeating their words again and again. Amen? Sino ba dito nakapanalangin na 10 ama namin? Amen? Gusto mo lang makumpleto yung 10 ama namin. Amen? Our Father. Paulit-ulit mong sinasabi, naiintindihan mo ba yung prayer mo ng Our Father? Or you're just praying it because tinuro sa'yo yan? Amen? Yung mga hypocrites daw, pag nananalangin, paulit-ulit. Repetition. Amen? Yung repetition na yun, alam yung kahit na inantaw ka, Lord, thank you for this food. Yun na lang yung always mong pinagpipray, pero out of your hearts. Practice mo na lang. Na-memorize mo na lang. Amen? Alam mo na lang kung ano. Alam ko na yung pipipray ni brother pag siya ang na-assign sa food. Amen? Lagi na lang kasi yan yung prayer yan. Lord, thank you for this food. Amen. Amen? Yung alam mo na kung ano sasabihin niya. Repetition prayer, repetitive prayer. Amen? Which is in any old prayer
which is mostly words and no meaning. Wala nang kahulugan yung prayer na pinagpipray mo. All lips and no mind or heart. Ito yung maling prayer. Maraming lips, bumubuka ang bibig, pero walang kasamang puso at isip. When you pray to God, hindi kailangan paulit-ulit. Amen? Sasabihin ko sa inyo bakit hindi na kailangan. Ang gusto ng Lord, pag nagpipray tayo, kasama ang puso. Kasama ang ating tamang sound mind. Bakit? The true God is not impressed by the length or eloquence of our prayers, but by the heart. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi po yan na-impress sa mga magagandang English mo dyan. Amen? Sa mga, kung ano man yung mga terms na ginamit mo dyan. Amen? Grabe yung prayer ni brother. Hindi ko naintindihan yung English niya. Extravagant. Amen? Reservoir. Ano ba yung pinagsasabi niya? Amen? Rendezvous. Grabe ko saan na napunta. Amen? Hindi po after si Lord na ma-impressed by the length. Alam mo, pag si sister ang nag-pray, bukas na kami matatapos. Pinag-pray na pati Russia. Amen? Pinag-pray na pati yung namatay yung presidente ng Pilipinas. Mahabang prayer niya, napaka-prayerful ni sister o ni brother. Amen? Hindi po na-impress si Lord by the eloquence of your prayer first, by the length of your prayer. Pero na-impress sa Lord sa laman ng puso mo na ikaw ay nananalangin. Sometimes you cannot even speak a word when you're praying. Tumutulo na lang ang luha mo. Bakit? Hindi kayang i-express ng bunganga ang laman ng puso mo. Amen? At dyan na-i-impress ang Lord, totoong manalangin. Totoong prayer. Prayer requires more of the heart than of the tongue. Mas gusto ng Diyos kung ano yung laman ng puso na totoo kaysa sa lumalabas sa ating mga bibig. The eloquence of prayer consists in the fervency of desire and the simplicity of faith. Short man yung prayer mo, kapatid, pero galing sa puso, pasok sa Lord yan. Yan yung gusto ng Lord. Alam yung fervency? Mataintim na panalangin. Kaya yan yung po dapat tayo kapag tayo nananalangin. Christians' prayers are measured by weight and not by length. Ano ang laman ng prayers mo? Diyan minimeasure ang prayers natin. Hindi sa haba. Many of the most prevalent prayers have been short as they were strong. Tingnan mo nga si Peter. Nung lulubog na siya sa dagat, ano nang prayer niya? Lord, save me. Maaring lang, yan lang yung prayer mo ngayon. Matindi ang problema mo. Lubog na lubog ka na sa utang. May problema ka sa trabaho. Marami kang fines na babayaran, Lord. Ano prayer mo lang, Lord, save me. Pero galing sa puso, totoo. Wala nang kahalo-halong ano pang mga English dyan. Amen? But galing sa pusong panalangin, yan ang gusto ng Lord. And what is the right kind of prayer? That's the wrong kind of prayer. What's the right kind of prayer? Sabi niya sa Matthew 6 verse 6, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Kapatid, ito dapat ang nade-develop natin. That whenever you are in your home, kahit na nasa trabaho ka, you should practice praying privately. Yung nasusolo mo si Lord, nasusolo mo ang presensya ng Lord. Amen? Na kung umiyak ka dyan, wala kang pakialam. Bakit? Solo mo ang presensya ng Lord. Amen? Yung si Lord lang at ikaw, amen? Walang ibang nakakakita. Doon mo na ibubuhos lahat sa Lord eh. Amen? Wala kang reservations. Lahat binibigay mo sa Kanya. Yun yung tamang panalangin. Yan yung correct prayer. Bakit? Alam nyo, the Greek word
the Greek, specific ancient Greek word room, tingnan nyo yung room dyan, go in your room, was used for a storeroom where treasures were kept. Kapag ikaw pala yung nananalangin sa iyong room, naku, nandun pala yung treasures. Wala sa public, kundi sa inyong private prayer, nandun yung treasures na hinahanap po. The church voice, pastor. Nandun yung treasures na hinahanap mo. Amen? Doon pala naka-reserve ang Lord. Bakit, anak? I just want you. Gusto kitang makapiling. Gusto ko kitang masolo. Gusto kong magpipray ka in private. Amen? The idea is a private place where we can impress no one but except God. Kapatid, when you are alone, amen, dapat nasosolo mo ang Lord. Amen. Pag uwi mo ng bahay, tulog ka na kaagad eh. Amen? Or pag uwi mo ng bahay, nauuna pa nga ang Netflix, may bagong season na, pastor. Kalabas. Pagkatapos mo ng Netflix, pagod ka na, diretso ka na. Kaya pag muklat mo ng Bible, one verse pa nga lang, inaanto ka na. Hindi mo na-enjoy. Dapat na-enjoy mo yung private time mo sa Lord. Yan yung totoong prayer. Jesus wanted us to pray with the desire. Tingnan mo, after these verses, Jesus taught His disciples. Hindi niya naman sinabing, ito yung dapat pinapanalangin nyo. But Jesus presented the model of prayer. Kaya nga may tinatawing the Lord's Prayer. Amen? Alam niyo po ba yung the Lord's Prayer? Amen? Yung Ama namin, pinresent ni Jesus yun, hindi para sa iyo panalanginin mo yun. Akala mo yun na yung pray mo, Our Father who art in heaven. It's just presented by Jesus kung paano ka manalangin. Dahil ang panalangin, personal eh. Totoo. Galing sa puso. Hindi naman alam ng iba kung ano talaga problema mo at gusto mong pinapanalangin sa Lord. Kaya si Jesus, pinresent niya sa kanyang disciples the model of prayer, Our Father who art in heaven. Amen? Bakit pinresent ng Lord yun? Dapat pag nananalangin ka, ini-exalt mo si Lord. Amen? No, walang iba Lord, kundi ikaw lang. Amen? That's how Jesus presented it. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Lord, tinataas namin na yung pangalan. Your kingdom come, ibig sabihin, Lord, ang iyong kagustuhan lang ang dapat masunod sa aking buhay. Yan ang tinuturo ni Jesus, hindi para gayahin natin yung Lord's Prayer, but how we should pray. We are exalting Him. We want to exalt His name. And Lord, we want your will to be done in my life. Yung kagustuhan mo masunod sa aking buhay. Yeah, Jesus wanted us to pray with the desire that the will of God, yung kagustuhan ng Lord, ay mangyari sa atin. Amen? So tingnan nyo dito. Bakit ko sinasabi? Because your Father, Jesus, the Lord, knows the things you have need before you ask Him. Bago ka palalapit sa Lord, bago mo pa ibuka ang iyong bibig, o kahit hindi ka na bubuka yung bibig, alam na ng Diyos kung ano ang problema mo. Ano yung alam na ng Diyos kung anong struggles mo ngayon? Alam na ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Bakit? Because He is an omniscient God. He is all-knowing. Alam niya ang nangyayari sa atin. Amen? Kaya before we will open our hearts, our mouth, alam na ng Diyos na may problema ka sa iyong trabaho. Alam na ng Diyos na may problema ka sa iyong pamilya. Alam na ng Diyos na wala kang pambayad ng bahay bukas. Amen? Alam ng Diyos na may deadline ka. Alam ng Diyos na nag-a-apply ka for Canada. Alam na ng Diyos kung ano yung mga pinagdadaanan mo. And He is very concerned of you. Eh, ang question, Pastor, bakit kailangan ko mag-pray pa? Kung alam naman ng Diyos kung kailangan, gaya ng tatay sa anak. It's very sweet for me na marinig ko sa anak namin na si Lucas na kailangan niya ako. It's full dependence to God. Lord, I need you. Naku, si Lord pag narinig yan, gustong-gusto ng Lord yan. Bakit? Alam ng Diyos na wala kang magagawa kapag wala siya.
that you need Him in your struggles. Kaya masaya ako pag lalapit ang anak ko, kailangan kita, Daddy, I need you. Napaka-sweet pakinggan. Bakit? Alam kong hindi magagawa ng anak ko kapag wala ako. Kaya gusto ng Lord marinig din sa atin yan. That's why we need to pray. Ito pa ang questions natin. Pastor, lagi naman akong nananalangin. How many prayers, Pastor, ang ginawa ko? Even in my private room, I prayed. Pero Pastor, bakit? Hindi naman pinapakinggan ng Lord. 3 years na yung prayer ko, Pastor. Wala pa rin. But this is the truth. God listens carefully to every prayer request and answers it. Sabi ko nga, Pastor, hindi pa pinapakinggan ng Lord. Sabi mo naman, answers it. Sa paanong paraan, Pastor? May tatlong sagot ang Diyos. It might be yes, it might be no, and it might be wait. Hindi ibig sabihin na hindi sinasagot ng Lord yan, na hindi niya sinasagot. Maaaring tinuturuan ka ng Lord na mag-antay muna. Maaaring tinuturuan ka ng Lord na no, hindi yan para sa iyo, anak. Bakit? Ngayon, napipray ka, Pastor, 3 years na ako nanalangin na maging milyonero ko. Masama bang maging milyonaryo, Pastor? Di ba hindi? Pag marami kang pera, marami kang matutulungan. Pero bakit di ako sinasagot, Pastor? Paano pag sinagot? Paano pag ang lahat prayers natin, yes lang sa Lord? Ako, maaksidente sana yung boss ko masungit. Na yes sa Lord, na-aksidente talaga. Paano kaya kung lahat ng prayers, sino nakapanood dito yung Bruce Almighty? That all his prayers have been answered by the Lord. Ano nangyari? Chaos! Paano na kung lahat ng prayers natin sasagutin ng Lord? Yes, lahat. Answering yes to every request would spoil you. Amen? At hindi lahat ng pinapanalangin mo ay para sa iyo. At hindi lahat ng mga request mo sa tingin mo ay tama na sa mata ng Diyos. May mga prayers tayo unanswered. Might be, hindi yan will ng Lord sa iyo. Kaya nga kapag nagpipray ka, tinuro ni Jesus yan, that when you're praying, ask the Lord that His will be done sa buhay mo, hindi yung kagustuhan mo. Amen? Kaya nga si Jesus, nung nanalangin siya sa Gethsemane, Lord, nahihirapan ako, but let your will be done. Amen? Yung kagustuhan mo ang mangyari sa akin. Amen? Nananalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. E alam ng Lord na gastadora ka. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Amen? Pagbibigyan ka ng Lord ng pera, bukas wala na kaagad. Amen? Bakit marami ka na naiisip bilhin? Maaaring na dito ka, pero naiisip mo kung anong bibilihin mo doon sa night market ngayon. Amen? 5 dirhams na lang laman ng bulsa mo. Amen? Paano na lang kaya pag ibibigay ng Lord yung pera, hindi ka ready gumamit noon? Amen? Kaya si Lord na sumasagot. He knows when to say yes, when to say no, when to say wait. Kaya nga ang traffic signal, may 3 yan eh. Amen? May green, may yellow, at may red. Minsan kahit red yan, gusto mo pa talagang amen? Mga driver dito talagang hahabulin, beating the red lights. Nagmamadali, ganyan tayo minsan. Gusto nating masunod yung gusto natin, hindi yung gusto ng Lord. Pero the truth is, alam ng Lord ang pangangailangan natin. He already knew before you open your mouth, alam na ng Diyos sa mga struggles natin sa buhay. Amen? But any loving parent gives all these 3 responses to a child. Ikaw din, pag parent ka. Amen? Hindi naman basta-basta ibibigay mo kung ano gusto ng anak mo na hihilingin. You will also check if it is good for him or kung tama yan sa kanya. Amen? Kaya pinapagalitan ako ni Mrs. lagi. Bakit no kay Mrs., minsan yes kay Daddy? Nasuspoil ang bata. Amen? Minsan ang ano natin ay diba? Pag napapagalitan ng bata, re-rescue ka agad. Amen? Kasi alam natin kung ano yung nakakabuti at nakakatama sa kanila. Amen? But sometimes, God just wants to talk to you. Maaaring kahit ang answer ng Lord ay no pa rin, hindi mo nakukuha pa rin yung answer sa prayers mo. God just wants you to talk to Him. Gusto ng Lord na ikaw ay nakakausap.
Because it is through conversation that you learn and you grow in your relationship. Kahit na hindi mo natatanggap pa yung mga prayers mo, but you continue to talk to the Lord, continue to pray to Him, nare-reveal ng Lord sa iyo yung gusto niya eh. Anak, alam bang hindi yan para sa iyo? Tingnan niyo kung para sa iyo yan, ano na mangyayari sa iyo? Marami pa tayong mga realization moments. Kaya pala Lord, hindi mo binigay sa akin yan dahil may the best ka palang naka-reserve sa akin. Kasi mas magaling ang Lord eh. Amen? Kaya pala Lord, amen? Kaya pala Lord, hindi mo kami pinunta doon. Kasi bakit? Para dito, para kami. Alam ng Diyos yan. God created you because He loves you first. And why you're here, because God loves you also. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Tingnan nyo, kahit ang daming problemang dumaan ng 2013, 23, grabe, 23. 10 years din, Pastor, Nandito ka pa rin. Tingnan yung katabi ko, kumpleto pa ang paan yan, kumpleto pa ang mga kamay. Amen? Nakakakita ka pa, malakas ka pa, nakakasamba ka pa sa Lord. Talon-talon ka pa nga last week sa praise and worship eh. Bakit? God sustained you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Alam ng Lord ang pangangailangan mo. May sakit karamdaman ka ba? Lord, pinapanalangin ko yung kagalingan ko, Lord. 5 years na, bakit hindi pa ako gumagaling? Pero hindi mo ba nare-realize? During sa iyong sickness, God sustained you with the medicines, with the finances na kailangan mo. Ang time will come, at the right perfect time of the Lord, darating din yung pinapanalangin mo. Mag-antay ka lang. Uulitin ko, alam ng Diyos yung mga kailangan natin. And what He wants from us is to continue our relationship with Him, a deep relationship with Him, yung ating pakikipag-ugnayan sa Lord through our prayer, yun ang kailangan nating bigyan ng pansin at i-develop natin. Many of the best times with a parent are just spent talking. Amen? This is same thing with the Lord's. Amen? Yung mga bata, dami nilang alam, lalo yung nasa ages 6, 7, and 8, dami nilang mga questions. Dad, why the sun is shining? Ganun mga questions. Bakit mga ganito, ganyan? Yung mga bata, gusto lang nilang magkaroon ng time, nakikipag-usap sa iyo. Nade-develop yung relasyon ninyong mag-ama, mag-ina. Ganun din ang Lord's. And through prayers, nade-develop yung communication natin sa Kanya. Just like a father to a son to a father. Amen? Kaya kapatid, sino po ba dito may mga New Year's resolutions? Amen? Pastor, 3 days lang, tapos na. Amen? Nagsabi, Lord, I will start strong. After 1 week, may problema. Nawala ka na. May marami tayong New Year's resolutions. Hindi na kayanan, magda-diet ka na daw. Praise God. At natsyamba sa prayer and fasting, Pastor. Amen? Wag po, Hindi po tayo nagpa-fast because of diet reasons. Nagpa-fast tayo dahil gusto natin mag-develop ang relasyon natin sa Lord. Ang dami nating prayer, New Year's resolutions. And we promised to start strong. Magsimula ng strong for this 2024. Alam niyo ba ang sekreto para paano manatiling strong? You started strong, in the middle, naging strong ka pa rin kahit may problema. Hindi lang po yung gusto ng Lord na mag-start ka ng strong, but you will also finish strong. At paano paraan, Pastor? Sabi niya sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust, ang ganda ng kanta kanina, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your understanding, and this is the best advice and the best words for you. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. Kung gusto mong mag-finish strong, start strong, ito lang ang sekreto. Seek His will in all you do. Seek, ano ba ibig sabihin ng seek? Inquire of the Lord. Pray to God. Yun si David.
before he will do something, he will inquire of the Lord. Mananalangin siya sa Lord. Magpe-pray siya sa Lord kung ano yung gagawin niya. Because when you pray to God, first, you trust to the Lord with all your heart and your mind and your understanding. Second, you will seek Him. Bago ka gagawa ng aksyon, decision sa buhay, you are praying to God. God will direct your path. Ibig sabihin, ililid ka ng Lord sa tamang landas, sa tamang daan, sa tamang decision sa buhay mo in order for you to finish it well. Hindi lang finish it well, but to finish it strong. Amen? So kapatid, the prayer is for our needs, and this is not for our greeds. Ulitin ko. Why we pray? Because we need something of the Lord. We don't pray because of any greed. Iba po ang need sa greed. At ulitin ko ulit, alam ng Lord kung ano yung needs mo. Tapos sasabay mo pa ng prayer of your needs. Yan po yung gusto ng Lord. Amen? Yan yung the best prayer. And the last na iiwanan ko sa inyo. Kahit ilang beses man tayong pumunta sa church, kahit sino mang pastor ang itayo dito, or sino mang preacher na napakinggan nyo, o ilang beses mang basahin yung Bible, kapatid, if there's no obedience to it, wala ding mangyayari sa buhay mo. We are always praying of growth. Lilipat ako kayo sa cell group nila, sister, kasi nakita ko, lumawak sila. Amen? Aatin ako dito, bakit? Baka maganda ang turo doon. Kahit ganun man, ang lilipat-lipat ka. Amen? Naku, kung nalaman ko lang si Pastor Alvin pala mag-preach, hindi ako mag-church ngayon. Kahit sino man itayo ng Lord dito, magbasa ng Bible mo, pag wala itong obedience, wala ding mangyayari sa iyo. Kahit gano'n namin i-share itong prayer at fasting sa inyo, maaaring na-share na last year, ulit-ulit ngayon, ulit-ulit sa cell group, pag walang obedience, wala ding mangyayari. Bakit? Ito ang iiwanan ko sa inyo. Physical obedience brings spiritual release. Nare-realize mo ba yan? Baka may mga bagay sa buhay mo na walang ka-release-release. Nakatali ka pa rin dyan hanggang ngayon. Tanungin mo muna ang sarili mo, baka walang total obedience dyan. Sinabi na ng Diyos, patawarin mo na, hindi ka pa rin nagpapatawad. Paano ka makapag-move on? Amen? Walang obedience. Amen? Sinasabi ng Lord, pray more. Hindi mo naman pinapractice yung prayer life mo. Paano ka ma-release dyan? And I want to challenge all of us here. I would like to request the worship team to come. Before po tayo magtapos. Maaaring may mga battles ka sa buhay mo. Struggles, name it. Lahat. Hindi ko alam, mga problema natin dito, pumasok tayo sa church. Amen? Dala-dala pa ang mga kabigatan sa buhay natin, problema. Maaaring you are struggling with your finances. You are still struggling with a broken relationships. You are struggling with forgiveness. Maaaring you're struggling sa trabaho mo, struggling sa pamilya mo. Amen? Struggles of any kind. I want you to challenge that in this series, prayer and fasting, there should be a total obedience to it, physical obedience to it. And I will declare, we will declare, that the release, spiritual release, will happen to all who desires. Come on, I would like to invite everyone to stand up. Sa maiksing panalangin na to, and I would like everyone to follow with all your heart, itong totoong prayer, with all your heart and with your minds. Lord Jesus, as we raise our hands right now, Lord, muli namin binubuksan ang aming mga puso. Tinatanggap ka namin sa aming mga buhay, O Diyos, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, simula sa oras na to, Lord, let your will be done sa aming mga buhay, O God.
Lord, samahan mo po kami sa lahat ng mga decisions na aming gagawin, sa lahat ng mga actions na aming mga gagawin. And Lord, we will honor you. We will glorify your name. And Lord, whatever we do it for your glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless everyone and see you po next week. Maraming salamat.